Sa isang lugar sa mga kabundukan ng Ethiopia, may mga simbahang inukit sa batong bulkaniko na mas matanda pa sa karamihan ng mga katedral sa Europa. Sa loob, ang mga monghe ay nagdarasal ng parehong mga panalangin sa loob ng mahigit 1,000 taon at nagbabasa sila ng Biblia na hindi itinuro sa karamihan sa atin. Ang Bibliang ito ay may 88 aklat. Ang Bibliang Protestante sa kanluran ay may 66. Ang Bibliang Katoliko ay may 73. Ngunit ang Bibliang Etiope ay nagpreserba ng mga teksto na itinabi ng natitirang bahagi ng Kristyanismo mahigit 1,500 taon na ang nakalipas. Mga teksto tulad ng aklat ni Enoch, ang aklat ng mga Jubileo, ang pag-akyat ni Isayas. At kapag binasa mo kung paano inilalarawan ng mga aklat na ito ang langit, hindi ito katulad ng malambot na mga ulap at mahinahong mga alpa na maaaring nakasanayan mong isipin. Inilalarawan ng Bibliang Etiope ang langit bilang isang lugar na may nagniningas na mga gulong na nababalutan ng mga mata, maraming patong na kalangitan na nakapatong-patong sa isa't isa, mga trono na kristal na napapaligiran ng mga ilog ng buhay na apoy, at mga anghel na napakadakila na maging ang mga matuwid na propeta ay napasubsob sa pagkamangha. At ito ang bumigla sa akin nang unang matuklasan ko ang lahat ng ito. Hindi ito pagsalungat sa kasulatan, ito ay pagpapalawak, isang mas malalim na tingin sa kadakilaan ng Diyos na naroon na noon pa man, maging sa Ezekiel, maging sa pahayag, ngunit kahit paano ay natutuhan nating lampasan lang ng tingin. Kaya sa video na ito maglalakbay tayo, hindi lang isang intelektual na paglalakbay, kundi isang espiritual. Dadaanan natin ang mga kalangitan ayon sa paglalarawan ng Bibliang Etiope, antas-antas. At sa dulo, naniniwala ako na ang paraan ng iyong pagsamba, ang paraan ng iyong pananalangin, at ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos ay magiging mas malalim kaysa dati. Magsimula na tayo. Upang maunawaan ang pangitain ng Bibliang Etiope tungkol sa langit, kailangan mo munang maunawaan kung saan nagmula ang Bibliang ito. At kapag narinig mo ang kasaysayan nito, matatanto mo na hindi ito isang hindi kilalang dokumento mula sa gilid ng Kristyanismo. Ito ay isa sa mga pinakamatanda at pinakatapat na tradisyon ng Biblia sa buong mundo. Dumating ang Kristyanismo sa Ethiopia noong ika-4 na siglo, dinala ng isang lalaking nagngangalang Frumentius na naging unang obispo ng Aksum. Ngunit ang ugnayan ng Ethiopia sa Diyos ng kasulatan ay mas matagal pa. Ang Biblia mismo ang nagpapatunay nito. Sa unang mga hari kabanata 10, ang reyna ng Sheba ay naglakbay patungong Jerusalem upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ayon sa tradisyong Etiope, ang reynang ito ay si Makeda, at pinaniniwalaan nila na ang kanyang anak na si Menelik ang una ang nagdala ng kaban ng tipan pabalik sa Ethiopia. Hanggang ngayon, bawat simbahang ortodoksong Etiope ay mayroong tabot, isang sagradong replika ng kaban. Ang kabanal-banalang lugar, ang presensya ng Diyos na napreserba sa mga kabundukan ng Aprika sa loob ng libu-libong taon. At sa mga gawa kabanata 8, mababasa natin ang tungkol sa Yunukong Etiope, isang mataas na opisyal ng korte ng Ethiopia na nakaupo sa kanyang karwahe at nagbabasa ng propeta Isayas nang lapitan siya ni Felipe na apostol at akayin siya sa pananampalataya kay Kristo. Kaya sinimulan ni Felipe mula sa mismong bahaging yon ng kasulatan at ibinahagi sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Mga Gawa 8, versikulo 35, isa ito sa mga pinakaunang kwento ng pagbabalik loob sa bagong tipan. At ang nabalik loob ay isang Etiope. Inakit na ng Diyos ang bansang ito sa kanya mula pa sa simula. Ang simbahang Ortodokso Tewahedo ng Ethiopia, isa sa mga pinakamatandang simbahang Kristiyano sa mundo,
ay nagpreserba ng kanilang mga kasulatan sa isang sagradong wika na tinatawag na Ge'ez at nang kopyahin ng mga munghe sa mga monasteryo ng Ethiopia ang mga tekstong ito, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, siglo pagkatapos ng siglo, itinago nila ang mga aklat na kalaunan ay itinabi ng natitirang bahagi ng Kristyanismo. Ang pinakamahalaga sa mga ito para sa ating layunin ay ang aklat ni Enoch. Kilala rin bilang unang Enoch, ang tekstong ito ay isinulat sa pagitan ng 3 siglo bago kay Kristo at unang siglo pagkatapos ni Kristo. Malawak itong binasa ng mga sinaunang Hudyo at Kristiyano. At talagang sinipi ito ng direkta sa Bagong Tipan. Sa Judas, Kabanata 1, versikulo 14 at 15, mababasa natin, si Enoch, ang 7 mula kay Adan, ay nagpropesya tungkol sa mga taong ito. Tingnan ninyo, ang Panginoon ay darating kasama ang libu-libo niyang mga banal upang hatulan ang lahat. Iyan ay si Apostol Judas, ang kapatid ni Santiago na sumipi sa aklat ni Enoch bilang propesiya na tinawag si Enoch na isang propeta. Noong 5 siglo, nagpasya ang simbahan sa kanluran na ibukod ang aklat ni Enoch sa kanilang kanon. Pinili ng mga konsilyo na humubog sa tradisyong biblikal sa kanluran na huwag itong isama at sa paglipas ng panahon nawala ang mga kopya sa Griego at Latin. Ang aklat na sinipi ni Judas, ang aklat na tinawag na kasulatan ng mga sinaunang ama ng simbahan tulad ni Tertullian, ay simpleng nawala mula sa Kristyanismong kanluranin. Ngunit hindi sa Ethiopia, sa mga kabundukan ng hilagang Ethiopia, sa mga monasteryo na nakatayo sa mga bangin at nakatago sa mga lambak ng ilog, patuloy na kinopya ng mga monghe ang aklat ni Enoch sa Ge'ez. Patuloy nila itong binasa sa kanilang liturhiya, patuloy nila itong itinuring bilang salita ng Diyos. At sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang Ethiopia ang nag-iisang lugar sa mundo kung saan nanatiling buo ang aklat ni Enoch. Hindi hanggang 1,773 nang ang Eskoses na eksploradorang si James Bruce ay naglakbay sa Ethiopia at nagdala pabalik ng 3 manuskrito sa Ge'ez ng unang Enoch. Muling natuklasan ng Europa ang teksto. Ganun kaganap ang pagkawala ng aklat na ito sa natitirang bahagi ng mundo. At nang sa wakas ay isinalin ito ng mga eskolar, nakadiskubre sila ng isang bagay na kahanga-hanga. Nakadiskubre sila ng mga paglalarawan ng langit na mas malinaw, mas malawak at mas kamangha-mangha kaysa sa anumang nasa imahinasyong panrelihiyon sa kanluran. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga paglalarawang iyon, kailangan nating magtanong ng tapat. Ano ang nangyari sa langit sa kanluran? Paano naging mga ulap, alpa at mga pintuan na perlas ang walang hanggang tahanan ng makapangyarihang Diyos? Kung lumaki ka sa simbahan sa kanluran, malamang na ang larawan ng langit sa isip mo ay ganito: malambot at puting mga ulap, gintong mga pintuan, maaring binabantayan ni San Pedro na may malaking aklat, mga anghel na nakalutang na may mga pakpak, mga halo at mga alpa. Maliwanag ang lahat, mapayapa ang lahat, ligtas ang lahat, at ito ang maaaring magulat sa iyo. Halos wala sa lahat ng iyan ang direktang galing sa Biblia. Ang mga pintuan na perlas, halimbawa, ay nagmula sa isang bersikulo sa Pahayag, Kabanata 21, bersikulo 21, na naglalarawan ng 12 pintuan sa Bagong Jerusalem. Bawat isa ay gawa sa isang perlas. Ngunit sa Pahayag, ang mga pintuan na ito ay bahagi ng isang lungsod na bumababa sa isang bagong lupa. Hindi ito pasukan ng isang kaharian ng ulap sa langit. At lumilitaw din ang mga alpa sa Pahayag, ngunit tinutugtog ng mga matatanda na nakaupo sa mga trono at ng mga martir na nakatayo sa isang dagat na kristal na may halong apoy. Walang sino mang tao sa Biblia ang nakaupo sa ulap na tumutugtog ng alpa. Kaya saan nagmula ang maginhawa at banayad na larawang ito?
Isang bahagi nito ay nauugnay sa kulturang Griego. Ang mga sinaunang Kristiyano sa Imperyong Romano ay nagbalik loob mula sa isang mundo kung saan ang mga Diyos ay nakatira sa ibabaw ng mga ulap sa bundok Olimpo. Si Apollo, ang Diyos ng liwanag at musika, ay may dalang lira. Nang tanggapin ng Kristyanismo ang mga bagong mananampalataya, kasama rin ang ilan sa mga biswal na paghahambing. Umakyat ang langit sa mga ulap. Kinuha ng mga anghel ang lira na naging alpa. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga larawang ito ay naging ang karaniwang imahe na naipasa sa ating lahat. Isa pang bahagi nito ay ang pagkitid ng biblical na kanon. Nang hubugin ng mga simbahang protestante ang kanilang kanon noong Reformasyon, pumili sila ng 66 na aklat. Itinabi ang mga deuterokanonikong aklat. Ang mga pseudepigrapa na kabilang ang Enoch at Jubileo ay ganap na tinanggihan. At kasama ng mga aklat na iyon, nawala ang ilan sa mga pinakamalinaw at kamanghamanghang paglalarawan ng makalangit na kaharian ng Diyos na naisulat kailanman. Ngunit ito ang bahaging tumitimo sa akin. Maging ang mga aklat na nanatili sa Bibliang kanluranin ay naglalarawan ng isang langit na napakalaki at nakakatakot sa kagandahan nito. Ang Ezekiel ay nasa bawat Biblia, ang Pahayag ay nasa bawat Biblia, ang Isaias 6 ay nasa bawat Biblia. At ang mga tekstong ito ay naglalarawan ng isang bagay na dapat magpatigil sa atin. Isipin ang Pahayag Kabanata 4. Nakita ni Apostol Juan ang isang trono sa langit na napapaligiran ng bahaghari na Esmeralda. Sa paligid nito, 24 na matatanda na nakasuot ng puting damit. Kidlat at kulog ang lumalabas mula sa trono mismo, at sa harap ng trono isang dagat na kristal, malinaw na parang salamin. At pagkatapos, 4 na buhay na nilalang, isa ay parang leon, isa ay parang baka, isa ay may mukha ng tao, isa ay parang agila. Bawat isa ay may 6 na pakpak, at nababalutan sila sa harap at likod ng mga mata. At araw at gabi nang walang hinto, sinasabi nila, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na noon, ngayon at darating." Hindi iyon tunog ng mga ulap at alpa, iyon ay isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos na napakadakila na halos hindi kayang tanggapin ng isipan ng tao. Gayunpaman, gaano kadalas nating pinagninilay-nilayan ang bahaging ito? Gaano kadalas natin itong pinapahintulutang humubog sa ating pagsamba? Gaano kadalas nating pinapayagan ang Ezekiel Kabanata 1 na may mga gulong sa loob ng mga gulong at mga nilalang na apoy na talagang baguhin ang paraan ng paglapit natin sa Diyos sa panalangin? Ang totoo, maging sa loob ng ating sariling mga Biblia, dinadaan lang natin ng tingin ang kabangisan ng langit. Binabasa natin ang mga bahaging ito at sa halip na magpasubsob tulad ng ginawa ni Ezekiel, binabaligtad na lang natin ang pahina. At sa paglipas ng mga siglo, ang mahinahong bersyon ng langit, ang ligtas na bersyon, ang naging dala natin sa ating mga puso. Hindi kailanman ginawa iyon ng Ethiopia. Patuloy na binasa ng Ethiopia ang mga teksto na nagparamdam sa langit na napakalawak. At kapag narinig mo kung ano ang kanilang iningatan, mauunawaan ng iyong espiritu kung bakit. Ngayon dumating na tayo sa puso ng video na ito. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bibliang Etiope tungkol sa hitsura ng langit? Magsimula tayo sa Aklat ni Enoch, Kabanata 14. Isa ito sa mga pinakamalinaw na bahagi sa lahat ng sinaunang panitikang panrelihiyon at bahagi ito ng Bibliang Etiope sa loob ng mahigit 1,500 taon. Inilalarawan ni Enoch na dinala siya sa langit. At ang unang nakita niya ay isang istruktura, isang bahay na gawa sa buong kristal. Ang mga dingding ay parang sahig na kristal na may mga pattern. Napapaligiran ng mga dila ng apoy ang lahat,
Dumaan siya sa apoy at pumasok sa bahay na ito, at ang kisame sa ibabaw niya ay parang daanan ng mga bituin at kidlat. Sa pagitan ng mga bituin ay may mga kerubin na apoy. At ang buong espasyo, sabi ni Enoch, ay malinaw na parang tubig. Huminto ka sandali at ilarawan mo iyon sa isip mo. Ang kisame ng langit ay hindi kalangitan. Hindi ito asul, ito ay ang landas ng mga bituin mismo na may buhay na apoy na nagliliyab sa pagitan nila. At ang lahat ng ito ay transparent, malinaw na parang tubig. Hindi ito isang pinturang Renaissance. Ito ay isang bagay na lagpas sa anumang kayang ilarawan ng mga salita. Isang katedral na gawa sa liwanag at buhay na apoy na hindi dinisenyo para sa kaginhawaan ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit hindi pa tapos si Enoch. Sinabi niya na pumasok siya sa bahay na ito, at ito ay mainit na parang apoy at malamig na parang yelo sa parehong oras. Walang kaginhawaan ng buhay doon. Tinakpan siya ng takot, nanginig ang buong katawan niya, at napasubsob siya. Ito ay napakahalaga para sa ating maunawaan bilang mga mananampalataya. Ang langit ng Bibliang Etiope ay hindi dinisenyo para sa kaginhawaan ng tao. Ito ay dinisenyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang angkop na tugon ng isang kaluluwa ng tao na pumapasok sa kaluwalhatiang iyon ay hindi pagpapahinga. Ito ay pagkamangha. Ito ay panginginig. Ito ay pagpapasubsob, hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil ang Diyos ay napakalawak, napakabanal at napakahigit sa atin na hindi kaya ng katawan natin ang karanasan ng malapit sa Kanya. Alalahanin kung ano ang nangyari nang makita ni Isaias ang Panginoon sa Isaias Kabanata 6. Kaawa-awa ako, napahamak ako, sapagkat ako ay isang taong may maruruming labi. Alalahanin kung ano ang nangyari nang makita ni Apostol Juan ang muling nabuhay na si Kristo sa Pahayag Kabanata 1. Nang makita ko siya, bumagsak ako sa kanyang paanan na parang patay. Lagi na lang pareho ang tugon. Hindi kayang dalhin ng katawan ng tao ang bigat ng kaluwalhatian. Pinapalakas ng Bibliang Etiope ang katotohanan ito. Hindi nito pinapahina. Pagkatapos ay tumingin si Enoch sa kabila ng unang bahay at nakakita ng ikalawa na mas dakila kaysa sa una. At dito nagiging halos imposible nang iproseso ng isipan ng tao ang paglalarawan. Ang ikalawang bahay na ito ay gawa sa buong apoy. Ang sahig nito ay apoy. Ang kisame nito ay apoy. Sa ibabaw nito ay mga kidlat at ang landas ng mga bituin. At sa gitna ng lahat, nakita ni Enoch ang isang mataas na trono. Ang hitsura nito ay parang kristal, sabi niya, at ang mga gulong ng tronong iyon ay parang nagniningning na araw. Ang mga gulong, ito ay direktang konektado sa isa sa mga pinakapambihirang bahagi ng Bibliang kanluranin mismo, Ezekiel Kabanata 1. Isang ipo-ipo ang dumating mula sa hilaga, isang malaking ulap na may apoy na sumasalamin sa sarili nito. At mula sa apoy ay lumabas ang 4 na buhay na nilalang. Bawat isa ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Tao, leon, baka, agila. Gumagalaw ang apoy sa pagitan nila tulad ng kidlat. At sa ilalim ng bawat nilalang may isang gulong. Ngunit hindi ordinaryong mga gulong ang mga ito. Sinabi ni Ezekiel na ang bawat isa ay parang gulong na nagkukrus sa isang gulong. Kumikislap tulad ng topasyo. Ang mga gilid nito ay mataas at nakakatakot. At ang mga gilid ay ganap na nababalutan ng mga mata, daan-daang mga mata. Nakatingin sa bawat direksyon ng sabay-sabay. Ang kanilang mga gilid ay mataas at kahanga-hanga at ang 4 na gilid ay puno ng mga mata sa paligid. Ezekiel 1, versikulo 18. Kapag gumagalaw ang mga nilalang na ito, kasama nilang gumagalaw ang mga gulong. Kapag huminto sila, humihinto rin ang mga gulong, sapagkat ang espiritu ng mga buhay na nilalang ay nasa mga gulong. Ang mga gulong ay buhay. Sa ibabaw ng mga nilalang na ito ay isang dome na parang nakakatakot na kristal.
Sa ibabaw ng dome ay isang trono na sapiro, at sa trono ay nakaupo ang isang anyo na parang tao. Ngunit mula sa baywang pataas ay nagniningning siya na parang tinunaw na metal na puno ng apoy, at mula sa baywang pababa ay apoy siya, at sa paligid niya ay isang ningning na parang bahaghari. Ito ang anyo ng wangis ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nang makita ko ito, napasubsob ako. Ezekiel 1, versikulo 28. Nasa bawat Biblia na nailimbag ang bahaging ito. Gayunpaman, ilan ba sa atin ang talagang huminto upang hayaan ang bahaging ito na humubog sa ating pangunawa kung sino ang Diyos? Hindi nilampasan ng tradisyong Etiope ang bahaging ito. Itinayo nila ang buong teolohiya nila ng langit dito. At pagkatapos ay pinalawak pa nila ito. Sapagkat ang tradisyong Etiope ay nagpreserba rin ng aklat ng ikalawang Enoch na naglalarawan hindi lang ng isang langit kundi 10. Bawat isa ay nakapatong sa isa. Bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang elemento ng nilikha ng Diyos. Bawat isa ay pinamumunuan ng iba't ibang antas ng mga anghel. Ang unang langit ang tinitirhan ng mga anghel na namamahala sa mga bituin, kasama ang mga bodega ng niyebe, yelo at hamog. Ang ikalawang langit ay isang bilangguan ng kadiliman. Mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos ang nakabitin doon na nakakadena, naghihintay ng paghuhukom. Isipin mong umaakyat ka sa mga patong ng langit at bigla kang pumasok sa isang antas na puro kadiliman na walang liwanag. Iyan ang ikalawang langit. Maging sa arkitektura ng kaluwalhatian, nakikita ang mga bunga ng paghihimagsik. Ang ikatlong langit ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang bahaging timog ay paraiso, isang hardin na may gintong puno ng buhay sa gitna nito, kung saan umaagos ang 4 na ilog ng gatas, pulot-pukyutan, alak at langis. 300 anghel ang nag-aalaga ng hardin na ito habang umaawit. Ngunit ang bahaging hilaga ng parehong langit ay isang lugar ng nagyayelong kadiliman na may ilog ng apoy na dumadaloy dito, kung saan nakakulong ang mga hinatulan. Paraiso at paghuhukom magkatabi sa iisang antas. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin yon sa teolohiya. Sa larawang kanluranin, ang langit ay nasa itaas at ang impyerno ay nasa ibang lugar. Ngunit sa pangitain ng Ethiopia, ang awa at katarungan ay magkasamang umiiral sa iisang realidad. Maaari kang tumayo sa paraiso at makita ang lugar ng pagdurusa. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos ay hindi magkahiwalay na departamento. Magkakapit-bahay sila. Nagpapakita ito ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos. Siya ay kapwa walang hanggang maawain at walang hanggang makatarungan, at ang mga katangiang ito ay hindi nagkakanselan. Magkasamang umiiral ng perpekto sa iisang Diyos. Ang ika-4 na langit ay naglalaman ng mga landas ng araw at buwan. Ang ika-5 langit ay may mga nakakulong na anghel na nananatiling tahimik, nagyeyelo sa kalungkutan dahil sa kanilang paghihimagsik. Ang ika-6 na langit ang tahanan ng mga arkanghel, ngunit pati na rin ng mga phoenix, kerubin at 6 na pakpak na serapin na umaawit ng mga awiting napakahigit sa mundong ito na sinasabi ng teksto na imposibleng ilarawan sa wikang tao. At pagkatapos ay makakarating tayo sa ika-7 langit. Dito nakita ni Enoch ang nag-aapoy na mga hukbo ng mga dakilang arkanghel, mga puwersa na walang katawan, mga dominion at autoridad, kerubin at serapin at mga trono na puno ng mga mata. At si Enoch, itong matuwid na tao na lumakad kasama ang Diyos, ay labis na nalulula sa nakita niya na bumagsak siya. Kinailangan siyang buhatin at palakasin ng kanyang mga gabay na anghel dahil sobra ang kaluwalhatian, at natakot ako at nanginig ako sa matinding takot, at binuhat ako ng mga lalaking iyon at dinala sa gitna nila, at sinabi nila sa akin, "Lakasan mo ang loob mo, Enoch.
huwag kang matakot. Ang ikawalong langit ang kumukontrol sa mga panahon ng mundo. Ang ikasiyam na langit ang naglalaman ng mga tahanan ng mga konstelasyon sa kalangitan. At ang ikasampung langit na tinatawag na Araboth sa Hebreo, ang kinalalagyan ng Diyos mismo, ang trono ng kulog at kidlat. Inilalarawan ng teksto ang Panginoon bilang lubhang kamangha-mangha at sukdulang kahanga-hanga at sukdulang nakakatakot. Kinailangan pang palakasin ni Arkanghel Miguel si Enoch muli upang makatayo lamang sa harapan ng makapangyarihan. 10 langit, bawat isa ay mas nakakalula kaysa sa nauna. Isang kosmos na hindi lang malaki, kundi may mga patong, may istruktura at nakaayos-ayon sa isang banal na arkitektura na halos hindi kayang simulang intindihin ng isipan ng tao. At nakaupo sa pinakatuktok ng lahat ng iyon sa isang trono ng apoy at kristal at nakabubulag na liwanag, ang Diyos na pinagdarasalan natin araw-araw. Ang Diyos na kung minsan ay nilalapitan nating walang pakundangan. Ang Diyos na ang kaluwalhatian ay napakalaki na, ang mga pinakamataas na anghel ay gumugugol ng walang hanggan na walang ginawa kundi ipahayag ang kanyang kabanalan. Ito ang Diyos ng Bibliang Etiope at ito rin ang Diyos na sinasamba natin. Binigyan lang tayo ng mas maliit na larawan sa Kanya. Ngunit may isa pang aspeto sa pangitain ng Bibliang Etiope na nagpapayaman pa sa buong larawan. At iyon ay ang ideya na ang langit ay hindi lamang isang lugar ng kaluwalhatian. Ito rin ay isang lugar ng katarungan. Isang lugar kung saan ang mga bunga ng kosmikong paghihimagsik ay nakasulat sa mismong arkitektura ng nilikha. Ang aklat ni Enoch ay nagsasalaysay ng isang kwento na kilala lang ng karamihan ng mga Kristiyanong kanluranin mula sa ilang misteryosong bersikulo. Bago ang baha, isang grupo ng mga anghel na tinatawag na mga tagapagbantay ang bumaba mula sa langit. 200 sa kanila pinamumunuan ng isang nilalang na nagngangalang Shemazai. Nag-asawa sila ng mga babae. Nagturo sila sa sangkatauhan ng mga ipinagbabawal na kaalaman tulad ng mga armas, pangkukulam at pagkasira ng nilikha ng Diyos. Ang kanilang mga supling, ang mga Nephilim, ay mga higante na naghasik ng lagim sa buong mundo. Sa Genesis, ang lahat ng ito ay pinaikli sa 4 na bersikulo. Genesis Kabanata 6, bersikulo 1-4. Nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng tao. Nag-asawa sila, mayroong mga higante sa lupa. At halos iyon lang ang sinasabi ng Bibliang kanluranin. Ngunit ibinubukas ng Bibliang Etiope ang 4 na bersikulong iyon sa isang buong teolohiya. Sa unang Enoch, nang maglakbay si Enoch sa langit, hindi lang kaluwalhatian ang nakita niya. Nakita niya ang mga lugar kung saan nakakulong ang mga nagkasalang tagapagbantay. Nakakita siya ng mga madidilim na hukay na may makalangit na apoy. Nakakita siya ng isang tiwangwang at nakakatakot na lugar kung saan ang mga naghihimagsik na mga bituin ay nakakadena sa nag-aapoy na mga tanikala hanggang sa oras ng huling paghuhukom. Ang langit sa tradisyong Etiope ay naglalaman ng paraiso at bilangguan, ng hardin at ng hukay. Ang arkitektura ng langit ay ang arkitektura ng mismong banal na katarungan na hinabi sa tela ng kosmos. At hindi ito pagsalungat sa pag-ibig ng Diyos, ito ay pagkumpleto ng ating pag-unawa. Ang Diyos na maamo lamang ay hindi ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos na puno lamang ng galit ay hindi rin ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia ay pareho. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig. Iyan ay awit 103. Ngunit gayon din, nakakatakot ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos.
Yan ay Hebreo 10:31. Pareho yun totoo. Pareho yon umiiral sa isang Diyos. At sa pangitain ng Ethiopia tungkol sa langit, makikita mo ang dalawang katotohanan ito na naitayo sa mismong istruktura ng kosmos. Kaya bakit itinago ng Ethiopia ang lahat ng ito habang ang natitirang bahagi ng Kristiyanong mundo ay nagpatuloy? Ang sagot ay bahagyang heograpiya at bahagyang katapatan. Ang Ethiopia ay nakahiwalay. Ang mga kabundukan ng Ethiopia ay napapaligiran ng mga disyerto at mahirap na lupain. Nang ang mga dakilang konsilyo sa teolohiya noong ika-4 at ika-5 siglo ay nagdebate kung aling mga aklat ang kasama sa Biblia, hindi palaging naroroon ang Ethiopia. Ang mga desisyong ginawa sa Roma at Constantinople ay hindi agad nakarating sa Aksum. Ang mga monghe at obispo ng Ethiopia ay may sariling mga tradisyon, sariling mga gawaing pangliturhiya at sariling relasyon sa mga tekstong ito. At pagkatapos, noong ika-7 siglo, ang paglaganap ng Islam sa Hilagang Aprika at Gitnang Silangan ang humiwalay sa Ethiopia mula sa natitirang bahagi ng Kristiyanong mundo sa loob ng mga siglo. Habang ang Kristyanismong Europeo ay nag-evolve sa panahong medieval, sa Renaissance, sa Reformasyon, ang Ethiopia ay bumubuo ng sarili nitong tradisyon sa kamag-isahan. Hindi sila dumaan sa parehong mga rebolusyong intelektual. Hindi sila nakibahagi sa parehong mga debate tungkol sa kung aling mga aklat ang isasama at alin ang ibubukod. Patuloy lang nilang binasa ang mga teksto na palagi nilang binabasa. Patuloy lang nilang sinamba ang Diyos na inihayag ng mga tekstong iyon. Ang simbahang Ortodokso Tewahedo ng Ethiopia ay may natatanging karakter. Ang salitang Tewahedo ay nangangahulugang pagkakaisa na tumutukoy sa kanilang paniniwala sa nagkakaisang kalikasan ni Kristo. Ang kanilang teolohiya ay pinagsasama ang mga elementong Hudyo at Kristiyano sa mga paraang hindi pamilyar sa mga Kristiyanong kanluranin. Ang mga simbahang Etiope ay itinayo na may kabanal-banalang lugar sa gitna, tulad ng templo ng mga Hudyo. Bawat simbahan ay may tabot, ang kanilang mga gawain sa Sabat, ang kanilang mga batas sa pagkain, ang kanilang kalendaryo ng liturhiya ay nagpapakita ng malalim na pagpapatuloy ng pagsamba sa lumang tipan. Mahalaga ito dahil ang kosmiko, maraming patong at napakalaking pangitain ng langit sa aklat ni Enoch ay natural na akma sa ganitong balangkas ng teolohiya. Kung ang tradisyon ng iyong pananampalataya ay binibigyang diin na ang misteryo ng Diyos sa kabanal-banalang lugar ay kamangha-mangha, ang isang teksto na naglalarawan ng langit bilang isang lugar ng napakalaking apoy at nakapatong-patong na kalangitan at nakakatakot na kagandahan ay hindi kakaiba. Ito ay magkakaugnay. Ito ay inaasahan. Siyempre ganoon ang kaharian ng Diyos. Siya ay Diyos. At pagkatapos noong 1947, may nangyari na nagpatunay sa katapatan ng Ethiopia sa pinakakapansin-pansing paraan. Isang pastol na Bedouin ang nakapasok sa isang kuweba malapit sa dagat na patay at sa loob ay nakadiskubre siya ng mga tapayan na naglalaman ng mga sinaunang balumbon, ang mga balumbon ng dagat na patay. Kabilang sa mga balumbon na iyon ay mga piraso ng aklat ni Enoch, nakasulat sa Aramaiko, na nagmula sa 2 at 3 siglo bago si Kristo. Napakalaki nito. Sa loob ng mga siglo, ibinasura ng ilang iskolar sa kanluran ang Enoch bilang hindi mapagkakatiwalaan o maging peke. Ngunit pinatunayan ng mga balumbon ng dagat na patay na sinaunang ang Enoch. Binabasa at kinokopya na ito ng mga komunidad ng mga Hudyo bago pa ipinanganak si Jesus. Bahagi ito ng panrelihiyong kapaligiran kung saan mismo lumitaw ang Kristyanismo.
Mga piraso mula sa hindi bababa sa 11 magkakaibang manuskrito ng Enoch ang natagpuan sa Qumran, 11 kopya. Mas marami pa iyon kaysa sa natagpuan para sa ilang aklat na naisama sa Bibliang Kanluranin. At nang ikumpara ng mga iskolar ang mga piraso mula sa dagat na patay sa mga manuskritong Ge'ez ng Ethiopia, natuklasan nila na ang tekstong Etiope ay kahanga-hangang tapat sa sinaunang orihinal na Aramaiko. Napreserba ng Ethiopia ang tekstong ito ng tumpak sa loob ng mahigit 1,000 taon nang walang akses sa orihinal na wika. Ang mga monghe sa mga monasteryo sa kabundukan na kumokopya ng pergamino sa liwanag ng kandila henerasyon pagkatapos ng henerasyon ay nagpanatili ng isa sa mga pinakamaasahang tradisyon ng teksto sa mundo. Tila may itinagong bodega ang Diyos para sa tekstong ito. Iningatan niya ito sa mga bundok ng Ethiopia hanggang sa handa na ang natitirang bahagi ng mundo na makita itong muli. Ngayon tanungin natin ang pinakamahalagang tanong. Ano ang magbabago sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya, sa iyong pang-araw-araw na paglakad kasama ang Diyos kapag hinayaan mo ang Bibliyang Etiope na palawakin ang iyong larawan ng langit? Dahil hindi ito tungkol lang sa pagkakaroon ng mas maraming aklat sa istante. Ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa langit ang humuhubog sa paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. At ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa Diyos ang humuhubog sa lahat. Isipin ng panalangin. Kung iniisip mo ang langit bilang isang mapayapang lugar sa mga ulap, ang mga panalangin mo ay malamang na magiging kalmado, magalang, parang usapan lang, at walang masama doon. Sinabi ni Jesus na tawagin natin ang Diyos na ating Ama, at ang pagiging malapi na iyon ay napakahalaga. Ngunit kung dala mo rin sa puso mo ang larawan ng isang trono na napapaligiran ng nag-aapoy na mga gulong na puno ng mga mata, kung saan 4 na nilalang na may 6 na pakpak ay sumisigaw ng banal, banal, banal ng walang hinto, kung saan ang sahig ay apoy at ang kisame ay ang landas ng mga bituin, may mas malalim na bagay na papasok sa iyong mga panalangin, paggalang, pagkamangha, ang uri ng kababaang loob na nagmumula sa pagkaunawa na hindi ka lumalapit sa isang karaniwang kaibigan. Lumalapit ka sa lumikha ng 10 langit, ang isa na ang presensya ay napakalaki na maging si Arkanghel Gabriel ay kinailangang sabihin kay Enoch, lakasan mo ang loob mo, huwag kang matakot. Maaring totoo ang 2 bagay ng sabay. Ang Diyos ay iyong Ama at ang Diyos ay ang nakaupo sa trono ng apoy. Pinagsasama ng tradisyong Etiope ang 2 katotohanan ito. Pagkamalapi at kadakilaan, pag-ibig at pagkamangha. At kapag pinagsama mo ang mga ito, ang buhay panalangin mo ay magiging mas mayaman kaysa sa alinman sa 2 ng nag-iisa. Maganda itong naisasalamin sa pagsamba ng mga Ortodoksong Etiope. Ang kanilang mga serbisyo ay maaaring tumagal ng maraming oras. Ang pag-awit, ang pagpapatirapa, ang insenso na pumupuno sa buong silid. Hindi ito pabigla-bigla, hindi ito komportable, dinisenyo ito upang lumikha ng isang kapaligiran na nagpapahiwatig ng napakalaking katotohanan ng banal na presensya. Sumasamba sila na parang nakatayo sa gilid ng 7 langit. At batay sa inilalarawan ng kanilang mga kasulatan, iyon mismo ang pinaniniwalaan nilang ginagawa nila. Ngayon isipin ang takot sa Panginoon. Ito ay isang pariralang tumatakbo sa buong Biblia. Sinasabi ng kawikaan na ito ang simula ng karunungan. Sinasabi ng mga awit na ito ay dalisay na nananatili magpakailanman. Ngunit sa Kristyanismong kanluranin, nahirapan tayo sa pariralang ito. Madalas natin itong binibigyang kahulugan bilang paggalang o pagpitagan dahil ang tunay na takot ay hindi angkop sa komportabling larawan ng Diyos na ating itinayo. Ngunit sa tradisyong Etiope, ang banal na takot ay naaangkop. Natakot si Enoch.
Kinailangan siyang palakasin ng mga anghel. Napasubsob ang propeta. At hindi ito dahil malupit ang Diyos, kundi dahil ang Diyos ay banal. Sino sa atin ang makakasama ng tumutupok na apoy? Sino sa atin ang makakasama ng walang hanggang pagningas, ang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng tapat? Iyan ay Isayas 33, versikulo 14 at 15. Ang apoy ay hindi parusa. Ang apoy ay presensya ng Diyos. At ang tamang tugon sa apoy na iyon ay takot at pagsamba. At ito ang nauunawaan ng tradisyong Etiope na madalas nating nakakalimutan. Ang takot at pag-ibig ay hindi magkasalungat. Magkasama silang umiiral. Maaari kang malulula sa kadakilaan ng Diyos at sabay na maakit dito, manabik dito, mangailangan dito. Napasubsob si Enoch at pagkatapos ay tinawag siya ng Diyos sa pangalan at sinabi, "Halika, pakinggan mo ang aking salita." Ang takot ay humahantong sa pagkamalapi, hindi palayo rito. Ang pagkamangha ang nagbubukas ng pinto sa pag-ibig. Ngayon isipin kung paano nito binabago ang paraan ng pag-unawa natin sa kamatayan. Sa imahinasyong kanluranin, madalas na inilalarawan ang kamatayan bilang pagpunta sa isang mapayapang pahinga. Matutulog at magigising sa mga ulap. Ngunit sa balangkas ng Ethiopia, ang kamatayan ay isang pintuan patungo sa isang kosmos na malawak, may mga patong at iniayos ng lampas sa anumang naranasan mo. Hindi ka matutulog. Papasok ka sa isang katotohanan kung saan may 10 langit, kung saan ang mga nilalang na gawa sa apoy ang namamahala sa mga bituin. Kung saan ang paglalakbay patungo sa presensya ng Diyos ay napakalaki na maging isang propeta ay nangailangan ng tulong mula sa mga anghel upang makaligtas. Hindi iyon mapayapa sa paraang mapayapa ang isang sympathy card, ngunit puno ito ng pag-asa sa isang mas malalim na paraan. Dahil ang ibig sabihin nito ay ang naghihintay sa iyo ay hindi isang pagkupas, hindi isang dahan-dahang pagtunaw sa liwanag. Ito ay isang pagpapalawak. Ang katotohanan ay lumalaki, hindi lumiliit. Ang kabilang buhay ay hindi mas mababa sa buhay na ito. Ito ay higit pa. Napakalaki, nakakamangha, at napakagandang higit pa. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi naisip ng puso ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Iyan ay unang Korinto 2:9. At ang Bibliyang Etiope ay nagbibigay sa atin ng sulyap kung gaano katotoo ang bersikulong iyon. At isipin ito, may argumento sa teolohiya na ang pagbabawas ng langit sa isang komportable at madaling mailarawan na lugar ay tunay na isang kabiguan sa pagsamba, hindi sinasadya. Ngunit totoo, kung ang Diyos ay walang hanggan at ang langit ay kaharian ng Diyos, dapat ang langit ay lampas sa pangunawa ng tao. Sa pagbabawas nito sa isang bagay na madali nating maiisip, ginawa nating mas maliit ang tahanan ng Diyos kaysa sa Diyos mismo. Gumawa tayo ng isang larawang kaya nating hawakan mula sa isang bagay na hindi kayang hawakan. Pinaamo natin ang hindi mapaaamo. Hindi iyon pinapayagan ng Bibliyang Etiope. Hindi mo kayang ipasok ang 10 nakapatong na langit, mga gulong na puno ng mga mata, mga ilog ng apoy, nagyayelong kadiliman at ang trono ng makapangyarihan sa isang malinis na larawang pang-isip. Lumalaban ang teksto sa pagpapasimple. Pinipilit ka nitong kilalanin na ang langit ay lampas sa iyo at hindi iyon nakakabigo. Iyon ay pagsamba. Iyon ang sandaling sinasabi ng iyong espiritu, Diyos, mas malaki ka kaysa sa alam ko. Higit ka pa kaysa sa naisip ko. Banal ka sa mga paraang hindi ko kayang takal. At kapag sumasamba ka mula sa lugar na iyon, nagbabago ang lahat. Ang sining ng Ethiopia ay sumasalamin sa katotohanan ito. Pumasok ka sa isang simbahan sa kanlurang Europa at tingnan mo ang mga pintura. Mga anghel na may delikadong mga pakpak at malambot na mga mukha.
Ang Diyos bilang isang mahinahong matandang lalaki na inaabot ang kamay. Lahat ay mainit, madaling lapitan at ayon sa sukat ng tao. Ngayon tingnan mo ang sining na panrelihiyon ng Ethiopia. Ang mga figura ay may malalaki at hindi kumukurap na mga mata. Ang mga anghel ay simetriko, halos geometriko. Ang mga kulay ay malinaw at matindi. Walang pagtatangkang gawing parang magiliw na kapitbahay ang banal. Ang sining ay kamukha ng inilalarawan ng mga teksto, mga nilalang mula sa ibang antas ng katotohanan, hindi pangaliw, banal. At may mas malalim na katotohanan dito tungkol sa komunidad at pagsamba. Sa tradisyong Etiope, ang pananampalataya ay pangkomunidad. Ang liturhiya ay pangkomunidad. Ang pag-aayuno ay pangkomunidad. At ang pangitain ng langit ay pangkomunidad din. Ang 10 langit na iyon ay hindi lang para sa kabilang buhay ng isang tao. Iyon ang arkitektura ng buong katotohanan. Ang mga antas ng mga anghel ang namamahala sa mga bituin para sa lahat. Ang puno ng buhay sa 3 langit ay inalagaan para sa lahat ng matuwid. Ang trono sa 10 langit ay ang luklukan ng paghuhukom para sa buong nilikha. Kapag sumasamba ang mga Kristiyanong Etiope, hindi sila sumasamba bilang mga individual na umaasa na makapasok sa langit balang araw. Sumasamba sila bilang isang komunidad na nakikibahagi sa kosmikong liturhiya na nangyayari na sa lahat ng 10 langit. Ang pag-awit sa lupa ay sumasalamin sa pag-awit ng mga serapin sa 6 na langit. Ang insenso ay pumapaitaas tulad ng mga panalangin ng mga anghel. Ang lahat ng ito ay iisang nagkakaisang pagsamba, lupa at langit na magkasamang pinagsama. Ito ang ibig sabihin ni Pablo nang sumulat siya sa mga Hebreo. Lumapit kayo sa bundok Sion, sa lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem. Lumapit kayo sa libo-libo at libo-libong mga anghel sa masayang pagtitipon. Hebreo 12, versikulo 22. Kapag sumasamba ka, sumasali ka sa isang bagay na nangyayari na. Isang bagay na malawak, kosmiko, may mga patong at walang hanggan. Tinutulungan ka ng Bibliang Etiope na madama ang bigat ng katotohanan iyon. Hayaan ninyong pagsama-samahin ko ang lahat ng ito. Hindi umimbento ang Bibliang Etiope ng kakaibang bersyon ng langit. Nagpreserba ito ng isang sinaunang bersyon, ang mga pangitain kay Enoch, ang mga imahe sa Ezekiel, ang mga nakapatong na langit, ang nag-aapoy na mga antas ng mga anghel, ang mga kristal na trono at buhay na mga gulong. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na imahinasyong Hudyo at sinaunang Kristiyano. Lahat ng ito ay magagamit sana ng buong simbahan. Ang kanluran sa paglipas ng panahon ay itinabi ang karamihan nito, itinago ng Ethiopia. At ang itinago ng Ethiopia ay hindi lang mas detalyado o mas kakaiba. Sa maraming paraan, ito ay mas tapat sa biblikal na teksto mismo. Dahil maging ang mga aklat na nanatili sa Bibliang kanluranin, ang Ezekiel, Isaias, Pahayag ay naglalarawan ng isang langit na napakalaki, may mga patong, nakakatakot at maganda. Ang tradisyong Etiope ay simpleng sineryoso ang mga paglalarawang iyon at pagkatapos ay pinalawak mula sa mga teksto na pinahahalagahan ng sinaunang simbahan ngunit piniling tanggalin ng mga susunod na henerasyon. May isang bahagi sa 2 Enoch kung saan, matapos maglakbay sa lahat ng 10 langit, matapos makita ang mga nag-aapoy na hukbo at ang mga nagyeyelong bilangguan, at ang mga daanan ng kalangitan at ang mga trono na puno ng mga mata, dinala si Enoch sa harapan ng Diyos sa 10 langit. At lumapit sa kanya si Arkanghel Gabriel at sinabi ang mga salitang ito, "Lakasan mo ang loob mo, Enoch, huwag kang matakot, tumayo ka at sumama ka sa akin at tumayo sa harapan ng mukha ng Panginoon magpakailanman. Matapos ang lahat ng takot, matapos ang lahat ng kadakilaan, matapos ang patong-patong na apoy at kaluwalhatian at mga nilalang na lampas sa pangunawa. Ang imbitasyon ay ganito pa rin,
Halika, tumayo ka rito, makasama ka sa akin, hindi sa ulap, hindi na may alpa, kundi sa gitna ng lahat ng napakalaki, imposible at magandang katotohanan. Halika at tumayo sa gitna nito. Halika at tumayo sa harapan ng mukha ng Panginoon magpakailanman. Iyan ang ebanghelyo, hindi ba? Na ang Diyos na ang trono ay yumayanig sa mga langit ay tumitingin sa iyo at nagsasabi, "Huwag kang matakot, lumapit ka, tumayo kang kasama ko." Ang parehong Diyos na nananahan sa liwanag na hindi maaaring lapitan ay ginagawang maaaring lapitan ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang apoy ay hindi sumisira sa iyo. Inaanyayahan ka nito sa loob. Ang kanluran ay nagbigay sa atin ng langit na komportable. Ang Ethiopia ang nagpreserba ng langit na mabangis. At ang mabangis na bersyon ang talagang nagpapaluhod sa iyo. Hindi dahil nakakatakot, kundi dahil puno ito ng kaluwalhatian. Dahil inihahayag nito ang isang Diyos na mas malaki kaysa sa naisip mo kailanman. Dahil ginagawa nitong pasukan ng isang bagay na kosmiko ang panalangin mula sa isang tahimik na usapan. Dahil ipinapaalala nito sa iyo na ang walang hanggan ay hindi isang mahabang pagtulog. Ito ang simula ng lahat. 88 aklat, 10 langit, mga gulong na nababalutan ng mga mata, mga trono ng kristal, mga sahig na apoy, mga kisame na gawa sa mga bituin, at sa isang lugar, sa pinakatuktok ng lahat, isang Diyos na tumitingin sa iyo sa kabila ng lahat ng kaluwalhatiang iyon at nagsasabi, "Halika." Sa isang lugar ngayong gabi, sa isang monasteryo na inukit sa gilid ng bangin sa Ethiopia, may isang monghe na nagbabasa ng aklat ni Enoch sa liwanag ng kandila. Nagbabasa siya tungkol sa mga dingding na kristal at nag-aapoy na mga portal at ang landas ng mga bituin sa kisame ng langit. Bahagi siya ng isang tradisyon na nagpanatiling buhay. Sa mga salitang ito, sa loob ng mahigit 1,500 taon, habang nakalimutan ng natitirang bahagi ng mundo na umiiral ang mga ito. Marahil panahon na para makinig ang iba sa atin. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na noon, ngayon at darating. Kung napalalim ng video na ito ang pag-iisip mo tungkol sa langit o kung naipakita nito sa iyo ang isang bagay tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi mo pa naiisip dati, mag-iwan ka ng komento at sabihin mo sa akin kung aling bahagi ang pinakanakaantig sa iyo. Ang 10 langit ba? Ang mga gulong na nababalutan ng mga mata? Ang katotohanang pinahahalagahan ng sinaunang simbahan, ang aklat ni Enoch, at pagkatapos ay nawala ito sa loob ng 1,000 taon. Mag-subscribe kung gusto mo ng mas maraming malalim na pag-aaral tungkol sa mga kwento, misteryo, at mga nakatagong lalim ng kasulatan. Pumupunta tayo dito sa mga lugar na hindi tinatawid ng karamihan ng mga channel. At kung gusto mong makita kung paano inilalarawan ng Bibliang Etiope ang pagbagsak ng mga anghel at ang pinagmulan ng mga Nephilim, nandoon na sa screen ang video na iyon ngayon. Isa pa iyon sa bahagi ng kwento na hindi itinuro sa karamihan sa atin, ngunit nasa Biblia ito. At babaguhin ito ang paraan ng pag-unawa mo sa Genesis. Magkita tayo sa susunod.